Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Dakilaan ng Diyos Ama,
maganap ng 50 araw, ang Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga nagkaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw na Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging sa mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa dito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y yung suguin, poong tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poong tanay yung baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo, sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poong tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poong tanay yung baguhin. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.
Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba, nahilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay tayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, at yamang mga anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay merong may birthday. Sino po ang may birthday ngayon? Simbahan. Ano, simbahan? Pasado na po si Tito Celso. So pag Pentecost, tandaan po natin mga kapatid, kapag ka pinagdiwang natin ang Pentecost, yan po ang kaarawan ng simbahan. Diyan po nagsimula ang simbahan sa paglukob ng Espiritu Santo. Ilan po ang Diyos? Dito lang po yung mga estudyante lang sa harapang naririnig ko. Yung nandun sa likod, ilan po ang Diyos? Isa ha, hindi tatlo. Ngayon mga kapatid, tayo mga Katoliko naniniwala may isang Diyos pero may tatlong persona ang Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagka nag-aantanda tayo ng krus, Ama, because He is the Godhead, dito po sa ulo. Anak, saan po nilalagay ang sa pusod? Sa pusod. Minsan po may nag-aantanda ng krus hanggang baba lang. Ama, Anak, at Espiritu Santo sa balikat. Kapag ka gusto nating gabayan ang isang tao, saan natin hinahawakan? Sa balikat. Pagka kinukumpilan ang isang bata, o kahit na may edad na, saan hinahawakan? Sa balikat. Naalala niyo po ng mga elementary kayo, pinapapila kayo ng mga teacher,
At sasabihin sa inyo, arms forward, raise. Pagkatapos hawakan nyo yung balikat ng inyong mga kasama, pagkatapos para even yung pila, mag-a-adjust kayo, hawak-hawak nyo yung balikat para maging maayos. Ang binibigay po sa atin mga kapatid ng Espiritu Santo, ngayon po officially natatapos ang panahon ng Easter. Sa susunod na linggo, iba po ang ipagdiriwang natin. Ngayon po natatapos ang panahon ng Easter at umakyat na ang Panginoon sa langit, hindi niya tayo iiwang nag-iisa. Ang sabi niya, isusugo ko sa inyo ang patnubay, ang Espiritu Santo. Para saan? Para kahit wala siya, makarating tayo sa pupuntahan natin. Saan tayo pupunta? Saan kayo pupunta? Sa langit, sa impyerno? Sa langit. Sa langit tayong pupunta lahat. At yun ang pagsikapan natin. Ngayon mga kapatid, meron pong napakagandang sinabi si St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya. Ang sabi po niya sa kanyang sulat, makikilala natin ang Espiritu Santo. Pero nagsimula siya doon sa paano natin hindi makikilala ang Espiritu Santo. Pag nakikita raw natin ito sa ating mga sarili, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Nakita po ba natin yung ating mga sarili? Yes. In one way or another, nakita natin dito sa mga binanggit ni San Pablo, yung mga bagay na hindi dulot ng Espiritu Santo. Siguro sa mga Diyos-Diyusan na lang, meron bang mangkukulam dito? Baka pagdating nyo sa bahay, may aspil kayo, may manika kayo, tinutusok-tusok nyong ganyan. It's no joke, it's true. Pero ang most common na kinahuhulugan natin mga kapatid, yung sinabi rito, division, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, pagkalasing, walang taros sa pagsasaya, o lagi ka nilang gusto mo, masaya ka, party-party lagi. Hindi raw yan ang bunga ng Espiritu Santo. Ano raw ang bunga ng Espiritu Santo na dapat makita sa atin? Ang sabi po ni San Pablo, nariyan ang pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. If we find ourselves experiencing these things, ang Espiritu Santo ang nananahan at lumulukob sa atin. Kapag ka nakita natin, halimbawa may mga napapanood tayo sa TV, umiikot ang ulo, lumilipad, sinasabihan eka ng Espiritu, masamang Espiritu. Pero mga kapatid, hindi lang sa paraang ganun natin makikita ang influence ng masamang Espiritu sa atin. Pwedeng yung simpleng pagkapuot, yung simpleng inggit, yung simpleng pagtatanim ng sama ng loob, yung simpleng mga bagay na ito, nakakapasok sa atin yung Espiritu na hindi sa Diyos. Sinasabi po mga kapatid na sa tatlong persona, pinakabihira nating tinatawag ang Espiritu Santo. Hindi ba napansin? Diyos Ama, lagi naman nating tinatawag yan. Diyos Anak, tagapagligtas, lagi naman nating tinatawagan ng ating Panginoon, Jesus. Pero ang Espiritu Santo, do you find yourself calling upon the Holy Spirit? Panginoon o Espiritu Santo, lumapit ka naman sa akin. Puntahan mo naman ako. Ako ay punong-puno ng pagkapuot. Ako ay punong-puno ng galit. Hindi ko matanggal yung aking sama ng loob. O ako ay punong-puno ng mga masasamang damdaming ito. Kung nahuhuli natin ang mga sarili na puno ng negativity, tawagan natin ang Espiritu Santo. Kasi mga kapatid, sa atin pong creed o sa sumasampalataya, yung longer version, ang sabi po roon sa Espiritu Santo, siya ang Panginoon at nagbibigay buhay. Noon pong lalangin ng Diyos ang sanlibutan. Sa unang mga chapters ng Genesis, mga kapatid, makikita natin doon, sinabi doon, the earth is without form and void.
and the Spirit of the Lord hovered over the waters. Ibig sabihin, mga kapatid, nagbibigay ng order ang Espiritu Santo. 'Di ba? Nung magsimula ang lahat, wala namang kahit ano. Sabi nga, chaos, kaguluhan. Pero nung nagsimula ng kumilos ang Espiritu Santo, nagkaroon ng mga araw, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng lahat ng bagay, nagkaroon ng kaayusan ang buhay. Ang tanong, mga kapatid, magulo ba ang buhay natin? O magulo ba ang isip natin? Magulo ba ang mga ilang aspeto ng ating buhay? Kung yan ang nakikita natin sa ating buhay, imbitahan natin ang Espiritu Santo upang tayo ay bigyan o ipanuto ang ating buhay at bigyan ng kaayusan ang ating buhay. Nawa, sa pagdiriwang po natin ng Pentecostes, lukuban tayo ng banal na Espiritu na lumukob sa mga apostol noong unang araw ng Pentecostes. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya na ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mayumao, nang may 3 araw ay nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa udyok ng Espiritu Santo, ilahad natin ang ating mga panalangin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Paigtingin nawa ng banal na Espiritu ang mga pari at namanata sa Diyos sa pagbabahagi sa lahat ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Tulungan nawa ng banal na Espiritu ang mga pinanghihinaan at natutukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Makapanindigan nawa sa kabutihan at katarungan ang mga Kristiyano sa kanilang gawain, propesyon at negosyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Gumaling nawa ang mga may sakit sa haplos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Papagningningin nawa ng banal na Espiritu ang mga namayapang tapat sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagtatalaga ng mga kasapi ng Commission on Social Communications. Maaari pong pumunta rito sa harapan. Pinamahal naming Kora Paroko, balgulugod ko pong ipinapakilala sa inyo at sa ating sambayanan ang mga kasapi ng social communication sa ating inihahandang parokya ng Immaculada Concepcion. Narito po ang bumubuo ng ating komisyon. Reverend Father Herbert Agustin Bacani, Vicarial Chairman ng Diocesan Commission on Social Communication. Rochi Correa, Chairman of
Immaculate Conception Commission on Social Communication. Brother Benji Chris Martin, Vicarial Coordinator and Vice Chairman. Sister Amriel R. Marie Abayon, Secretary. Sister Dana Morales, Treasurer and Finance Officer. Sister Angeline Benbiaje and Sister Danine Morales, Researchers and Writers. Sister Ameline R. Marie Abayon, Layout Artist. Sister Kim Amparado, Sister Valerie Martin, at Brother Gian Russell Bardeleon, live streamers. Brother Edniel de la Cruz, musical director and cinematographer and video editor. Sister Trisha Bondok, Sister Keisha May Capistrano, Leah Chanel Bardeleon, at Sister Julia Benaventura, videographers and photographers. Sister Princess Janelle Orquina and Sister Princess Janine Orquina, social media promotion officers. Mga minamahal naming kapatid, sa pagbaba ng Espiritu Santo, isinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Inatasan silang ipahayag ang mabuting balita upang maging alagad niya ang mga tao sa lahat ng sulok ng daigdig. Bilang mga binyagan, ito rin ang misyong iniatas sa atin, maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Sa iba't ibang uri ng pamamahayag, italaga ninyo ang inyong sarili sa gampaning ito. Sa pangako ninyo sa tungkulang ito, pakisagot lamang ng buong katapatan ang mga sumusunod na katanungan. Bilang mga tagasunod ni Jesus, nakahanda ba kayong ilaan ang inyong sarili at panahon upang mahubog at maglingkod ng buong puso sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Opo, nakahanda kami. Bilang mga lingkod ng simbahan, nangangako ba kayong magiging masigasig sa inyong tungkulin at magiging masunurin sa akin bilang kinatawan ng obispo at sa mga pinagkatiwalaang mamuno sa inyo sa gampaning ito? Opo, nangangako kami. Nangangako ba kayong magiging tapat sa mga turo ng simbahan, magiging mapanagutan sa katotohanan at magiging malikhain sa paggamit ng iba't ibang pamamaraan ng komunikasyon? Opo, nangangako kami. Ang Diyos na sa inyo'y humirang ay siya nawang magkaloob ng katuparan ng inyong inakong pananagutan, magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyara po kayo sa mga tao. Palakpakan po natin ang ating Commission on Social Communications. Maaari na pong bumalik sa inyong mga upuan. Salamat po.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang ang iyong sambayanan sa pagligap mong sumasagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginaganap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng buong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginggapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na piging na aming pinakikinabangan ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay sa isinugong mga alagad sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Salve Regina. Amen.